Magsimula tayo dito sa aking spring onions. Itong spring onion na to, bali 2 years na siya rito na itinanim ko. Ito all season siya kasi kahit nag-i-snow or nung nakaraan hindi nag-snow pero ang lamig. At nung mga nakaraan ay nag-snow pero hindi siya namatay. So masasabi ko na all season siya kasi ayan. So kahit papano napapakinabangan ko siya. Yan. Masarap ito kapag ikaw ay magluto ng itlog. Pwede mo siyang lagyan o kaya naman kamatis. Ayan, yung kanyang dahon. Okay. So kung mapapansin ninyo, yung itim na yan, saging yan. So yung balat ng saging, dito ko lang tinatapon at magiging pataba na siya. Ayan. So hindi ko pa siya natabunan. So syempre tatabunan ko siya ng lupa. Kasi kung minsan basta ko na lang tinatapon dito yung balat ng saging. So ayan. So ito naman nakapagpatubo na ako ng luya. Ayan. Bumili ako ng luya. Itong luyang ito, organic siya. Okay. So, ayan. Malaki na siya. So, sana hindi siya mamatay ngayong taglamig. So, diba? Isa pa lang yan. Pero ang alam ko, ang luya ay, I think, nanganganak yung luya. Tuber siya yata. Okay. Okay, next. Okay. Itong aking mga kamatis. Ayan. May bulaklak na siya. Ayan. Marami yan. Ayan. 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 Mga bulaklak. Okay. Kaya lang, kung mapapansin ninyo, ayan. Parang putol yung dahon. Kasi nga, kinakain ng caterpillar. So alam naman natin yung mga paru-paro. Okay, nangingitlog sila dyan. At ayan. So yun yung kinakain nila, yung mga dahon. Ayan. Ayan. Kung minsan nakikita ko sila at inaalis ko, pero syempre hindi lahat ng pagkakataon napapansin ko yung kanilang mga itlog. Kaya lumalaki sila. Kaya may mga bulaklak. Ayan. Okay. Oh, ito. Tingnan natin itong bulaklak na to. Meron na siyang yan. Ayun. Bunga. So, ayan. Eto, may bunga na siya. Ayan. So, diba masaya? Kung nakikita mo yung halaman mong namumunga. Ayan. Ito. So, marami sila. Oh, eto. Malaki na. Ayan. Mga ilang araw na lang. Mahihinog na yan. Okay. So, ito yon. Ito yung sinasabi ko. So, kahapon, tinignan ko itong halaman. Nakita ko nga yung caterpillar. Kaya, ayan, pinainan niya. Sayang. Ganda pa naman niya. Ayan. Ito. Oh, marami na rin bunga. Ayan. Okay. Good. Oh, ayun. Nakita ako. Ayan. So, dami ng bunga. Ayan. Okay. Ayan. Kung may napapansin din kayo, ayan. Mga balat ng itlog. Ayan. So, every time na paggamit kami ng itlog,
Ayan. So, tinatapon na rin lamang namin dito. Kasi yung itlog ay nakakatulong din sa mga mineral, sa pagbibigay ng mineral sa mga halaman. Ayan. Okay, sandali. So, pupuntahan muna natin itong aking sili. Ayan. Itong aking sili, I think banana pepper ito. So, meron na akong na harvest noong makalawa. Ayan, may mga bulaklak na naman sila. At ayan, malapit na silang lumaki. Ayan, meron na nga. Ayun, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, ang laki na. Okay, so malapit ko namang ma-harvest yan. Organic pepper. Ayan. Okay. So, ayan. Ayun. Maraming bunga. So, ayan, yung mga kamatis. Ito, meron isang kamatis dito na, ayan, medyo, hindi na siya gumanda. Siguro nasira kasi nga, hindi ko alam. Siguro inatake ito ng, okay, insekto. Ayan. Ito, ang ganda. Ayan, meron na rin siyang, ayan, malapit na. Okay. At ano pang meron ako? Ayan, meron akong okra. Ito, nag-iisang okra ko dito. So, bali, 4 sila. Yung 3, inilipat ko siya kasi hindi sila pwedeng magsama-sama. So, hopefully, sana ay mamunga siya. Okay. Ayan. Okay. So, ito yung aking organic na gulayan. Okay. Meron akong ipapakita pa sa inyo na itinanim ko itong summer squash. Kalabasa. Kaya lang sa sobra yata niyang taba. Okay, masyado siyang lumaki. Parang hindi siya namunga. Okay. So, ito. Yan. Sobrang lumaki yung kanyang dahon. At sobrang ganda niya, kaya hindi siya namunga siguro. Okay. So, ito naman yung aking cucumber. Kaya lang itong cucumber ko, hindi ko alam bakit ganito siya. Ayan. So, may mga bulaklak din naman siya. Ayan. Okay. Kaya lang marami akong nakikitang insekto. Okay. So, ayan yung aking mga gulay na organic. So, at meron pa. Okay, sandali lamang. Okay, kung napapansin nyo nga pala, ito nakikita nyo yung green na to. Ano ito? Mga Chinese cabbage. Kaya lang, ayan, ito, yung parang peche dyan sa atin. Ayan. Ito. Greens ang tawag nila dito. So, kapag mga ganito, greens sabi nila. Ayan. Kaya ganito sila. Hindi sila gaanong masigla. Kasi nga, ayan, inaatake din sila ng mga insekto. Kaya may mga butas yan. Ayan. Okay. So, masarap gawing salad, yung cabbage. So, ito yung isang klase ng cabbage. Chinese cabbage. Ayan. Masarap siyang isalad o kaya kung gagawa kayo ng beef noodles o Chinese noodles, pwede rin siyang maging toppings. Ayan. So, yun yung ginagawa namin. Ginagawa namin siyang toppings.
Ayan, dito na tayo sa aking mga sili. Ayan. So, napakarami ko pa ditong seedling na sili. Ayan. Kaya lang, parang wala na silang space. So, ayan yung aking sili. Ayan. Ayan. Okay. So, ito yung isang klaseng sili na I think bell pepper. Okay, green bell pepper siya. Pero ito yung siling parang labuyo yata ito. Kung hindi ako nagkakamali. Or hindi yata siling labuyo, kundi ito yung mga nilalagay natin sa mga sinigang. Ayan. Yung kanyang mga bunga. Ayan. So, kung mali ako, paki-correct na lamang ako. Okay. Ayan. So, ang dami kong sili. Ayan. So, ayan. So, isang plot siya na puro sili. Okay, ayan. So, sana mamunga sila at hindi sila abutan ng lamig. Kasi kung malamig na, malalanta na sila. Ayan. O, ayan. Meron ako nakitang ano to. It's a kind of, hindi, ano ito, buto ng yung puno na lalaglag. Okay, so ayan, may bunga na kahit papano. So ayan, isa siyang malaking plot ng sili. Ayan, puro sili yan. Okay, so next ko namang ipapakita sa inyo ay ang aking gulay sa paso. Ayan. Sandali muna pala. So, ito nga pala yung aking okra. Ayan. Na inalis ko doon sa una kong pinakita sa inyo. So, bali 3 to. So, bali 4 sila. Iniwan ko yung isa. Nandito yon. Ayan. Tapos, eto. Yan, ina-atake rin siya ng insekto. Pero sana lumaki siya. At ito pa ang isa. Ayan. O yan, gumaganda na siya. Okay, tapos sinamnan ko pa siya ng iba pang kamatis. Ayan. Para magsama-sama gawing pakbet. May kamatis, may okra. Ayan. Eto. Ayan siya. So, isa rin siyang plot. So, dati ito, tinamnan ko ito ng potatoes, yung patatas. Okay, maganda rin yung patatas dito. Ayan, makikita nyo, meron ding mga balat ng itlog. Ayan, yung eggshells. So, kasi maganda yan kung meron ang halaman mo ng yung mga pananggalang din ito sa mga naninira katulad niya, no? Ayan, may nakikita akong ayan, o diba? So kapag meron yan, yan daw yung panlaban sa kanila kasi nga yun, shells pwedeng makasugat sa kanila. Okay, ayan, may sinabog ako ditong mga buto ng kamatis din. Ayan, so hopefully ayan, para pwede ko rin idagdag pa rito. At maraming kamatis. Okay, ito. Meron pa ako ditong isa pang maliit na plot. Ayan. So, ayan, sandali lang. Ayan. So, ito, ginagamit ko siyang parang patubuan. I mean, patubuan, hindi yung patubuan ng pera. Yung seedlings, yung dito ko siya, yung mga buto, ihasik ko dito para pag tumubo sila, doon ko na lamang ita-transplant. So, ayan. Ayan, may nag-iisang, ano yan, carrots. Ayan. So, ito na. Ito na yung aking kamatis. O, ayan, kamatis na naman. Sa paso. O, ayan. Ito. So, bali 3 yan. At meron na siyang bunga. Ayan.
Ayan. So, bali ito. So, ang dami niyang bunga. Kaya lang hinarvest ko na yung iba. Ayan. Ayan. Kailan ko ba hinarvest? Okay, bali nakatatlong, dalawang harvest ko na dito sa kamatis na ito na nasa paso. O ayan, meron na naman akong ma-harvest. Ayan, hindi ko pa ha-harvestin kasi nga hahayaan ko muna siyang ayan, pumula. Okay. Ayan, pero ito ready for harvest na ito. At itong isa dito ready for harvest na rin. At yung dalawa dito, ayan, ready for harvest na rin. Okay. Kasi kapag hinarvest mo yan, at ilagay mo lang siya sa, siguro sa basket, pusa naman na siyang mahihinog. So, ganun naman talaga ang kamatis. Hindi natin siya nire-ref, nilalagay sa ref. Okay, at ito meron akong napakalaking, ayan, sili din. Ito bell pepper din itong alam ko. Ayan, no? May bulaklak na siya. Ayan, bell pepper. Yay! Okay, so ayan yung aking gulayan. Organic. Okay. So, ito, ayan, meron ako ditong halaman tabi ng aking paso na kamatis. Okay, alam nyo ba kung ano ito? Okay, I think alam nyo. So, minsan nakakalimutan ko yung pangalan. Okay, nito, pero ang ganda ng kanyang bulaklak. Ayan. Alam nyo ba itong bulaklak na ito? Depende sa lupa. Kung minsan puti yung kanyang bulaklak or blue, depende sa lupa. Ayan. Yung pH yata ng lupa. Okay, diba? Ayan. So, ayan. Ito naman ang aking herb. Ang rosemary. Itong rosemary na to, ayan. Nilagay ko siya sa paso. Pero kapag ilalagay mo siya sa lupa, talagang ito ay dadami. Pero kung sa paso lamang, hindi siya dadami. Ayan, ako, kung aamuyin mo siya, talagang ang ganda, aromatic talaga siya. Ayan, so nilalagay namin ito sa chicken. Kapag roasting or magbe-bake ka ng chicken, lalagyan mo siya nito, rosemary. Sarap. Ayan, malago na siya. Hey. So, papakita ko pa sa inyo iba ko pang herbs. Eto na siya. Yan, sa paso lamang. Oregano. Ito ang oregano. So, nung una akala ko kung ano to, kasi hindi ko alam na oregano pala ito. Kasi yung oregano natin dyan sa Pinas, yung malaki yung dahon, pero ito maliit. Pero variety pala yata ito ng oregano. Ito, ngayon, ayan, very aromatic din ito. Talaga. So, ito nilalagay natin sa pasta. Kung gusto natin yung pesto, ayan, oregano. Maganda ito sa pasta. Okay, ito naman ay I think, kasi kung minsan napagpapalit ko yung basil sa mint. Okay, so tingnan natin. Kung hindi ako nagkakamali, mint ito at ito naman ang basil. Okay, so kung mali ako, sige, mag-comment lang po tayo kasi kung minsan yung aking kaalaman kasi hindi ako masyadong familiar dito dito ko lang talaga natutunan na magtanim ng mga herbs, kasi ito palang mga herbs, ito pala yung palang mga herbs, ito pala yung nakapagpapasarap ng pagkain.
So, bali, 1, 2, 3, ayan. Rosemary, ay, yon yung kanina, rosemary, tapos oregano, basil, and mint. Ayan. Okay, at meron pang isa, ito yung last. Ayan. So, alam niyo ba kung ano ito? Siyempre, siguro alam niyo kasi sikat na sikat ito eh. So, mahilig din kasi ako nga manood ng mga YouTube. So, minsan, may nakita ako na ito daw ay maswerte. Maswerteng halaman. Okay, so ito nga pala ay ang bay leaves o yung laurel na sinasabi. So, actually, ito, ano to eh, 2 years na ito sa akin. So, nung binigay ito sa akin, maliit lamang siya, siguro ganito pa lang. Baby pa. Pero ngayon, after 2 years, ayan, ganito na siya kalaki. Hindi naman kalakihan. Pero ito pala, lumalaki pala ito ng hanggang bahay. Malaki. Oo, mataas. Okay, puno din pala ito. Puno ng laurel. Okay. So, ang tawag dyan sa atin sa Pilipinas ay laurel o kaya yung bay leaves. Pero dito, bay leaves or bay leaf. Okay. So, ito, usually kasi ito, ang alam ko, ginagamit ito sa adobo. Kapag nag-aadobo tayo, ayan, masarap sa adobo. Pero yung pala, marami pala itong pinanggagamitan din. So, sa kapapanood ko ng tungkol sa pagkain din, dahil ako ay nagluluto na rin ng mga pagkain na dating hindi ko niluluto dyan sa Pinas. So I came across dito sa laurel na ito daw ay maswerte. Na napanood ko na pwede daw ano ba yun, sunugin, okay, o kaya ilagay sa wallet para pampaswerte raw. So naisip ko, so hindi lamang pala siya isang dagdag sa yung niluluto para maging masarap, kundi pwede pa rin pala siyang pampaswerte. Okay, so siguro wala namang mawawala sa atin kung susubukan natin, diba? So naisip ko, bakit hindi ko subukan? Diba? Wala namang mawawala. Okay, so siguro kung susubukan ko to, okay, pero syempre hindi ko na ipapakita sa inyo yung ginagawa, yung katulad ng ginagawa doon sa napanood ko, kundi kukuha na lamang ako nito at susundin ko yung nakita ko, at kung magkakaroon ng swerte, babahagi ko na lamang yun sa inyo. Okay, so ayan, dito na lamang ako kukuha. So actually marami kami sa refrigerator, kaya lang gusto ko yung sariwa. So kukunin ko na lang yung dahon dito. Anyway, kung minsan yung halaman, dapat inaalis din yung mga lumang dahon, o diba? So kaya siguro ito, pero sabi nila hindi raw yung ganito, dapat yung makinis. Ayan, so siguro ito na lang kunin ko. Ayan, kukuha ko ng isa. Ayan, okay, at ito, meron pa ditong isa, so kukunin ko siya. Ayan, so bali dalawa yung kinuha ko.